6 na araw na lang bago ang total ban sa mga pogo sa bansa kung saan libo-libong manggagawang Pilipino ang nawalan po ng trabaho. At kaugnay niyan, makakausap natin si Bureau of Local Employment Director Patrick Patriwirawan Jr. ng Department of Labor and Employment. Magandang tanghali po sa inyo at welcome sa Balitang Hali. Magandang tanghali po, Ms. Connie, at sa inyo pong mga taga-subaybay. Kamusta po ang monitoring ng Labor Department sa mga Pilipino POGO workers na mawawalan po ng trabaho o nawalan na nga ng trabaho? May final number na po ba tayo? Thank you, Ms. Connie. Patuloy po ang pakikipag-ugnayan po ng Department of Labor and Employment, lalong-lalo na po ang ating mga regional offices po, no? Sa mga POGO or IGL establishments po. Ngayon po ay nasa 27,790 na po tayo ng mga IGL, profiled IGL Filipino workers po. At patuloy po yung mga interventions na binibigay natin sa kanila, katulad na po ng mga pagpa-participate po sa mga job fair activities, pagbibigay po ng mga livelihood assistance. Pero ang balita po natin dun sa mga job fair na initially po na ikinasa po ng DOLE nga po, parang hindi ho masyadong marami ho ang nag-apply ng mga dating POGO workers. Tama ho ba yun? Tama po kayo, Ms. Connie. Isa po yan sa mga obserbasyon natin sa mga sinagawa po nating 5 job fair activities ng mga nakaraang buwan. Ito po ay unang-una dahil alam natin na patuloy pa rin po yung operasyon ng mga IGL companies at karamihan po sa mga IGL Filipino workers po natin ay nahihirapan pong makaparticipate. Kaya po nagkakaroon po tayo ng usapin ngayon sa mga industry partners po natin para masiguro po na tuloy-tuloy ang pagkakonduct po natin ng mga job fair activities hanggang sa susunod na taon po. Yes, pero ang karaniwang sentimiento nga raw po ng mga POGO workers kasi hindi daw kasing laki yung sahod no ng mga inaalok na trabaho sa mga job fair no dun sa kanila hong nakukuha naman sa POGO. Ano ho ang reaksyon niyo diyan at ano magiging sagot at tugon ninyo para ho magkaroon ng kahit paano solusyon no doon sa problema po ng pasahod? Thank you po, Ms. Connie. Doon po sa profiled workers po natin, karamihan po sa mga trabaho po na kasulukuyan nilang hinahawakan ay may kinalaman po sa administrative, encoders, IT, and HR roles. Pumapalo po sa 16,000 to 30,000 yung mga sweldo po ng ating mga Filipino workers at karamihan po ay nasa edad 25 to 35 years old. So base po dito sa profile na ito ng mga Filipino workers natin, mula po sa NCR, karamihan din sa Calabarzon, sinisiguro natin na yung mga vacancies na ino-offer po natin sa ating mga job fair activities ay may kinalaman po dito po sa mga trabaho or sa mga skills na meron po sila. Alright. Sabi naman ho ng PAOK, nakabantay sila laban dun sa mga maliliit na ho na POGO o scam operations galing doon sa mga nabuwag ho na malalaking POGO hubs, no? Paano ho natin masisiguro kaya na hindi ho sila doon mag-a-apply, di ba, yung mga Pinoy natin na dating POGO workers dun sa mas maliliit na POGO hubs? Yes po, ang Department of Labor and Employment po ay nakikipag-ugnayan po sa ating mga Public Employment Service Offices. Sila po ang katuwangan natin sa pagsisiguro ng pagbibigay ng mga public employment services katulad po ng pagmamatch po sa ating mga kababayan sa mga available vacancies po sa kanilang mga kanilang mga locations po. Sa pamamagitan po ng ating mga pesos, nasisiguro po natin na yung mga establishments, yung mga companies po ay lehitimo at pati na rin po yung mga vacancies po na pinapakita po nila ay active po at maaari pong applyan ng ating mga kababayan. Alright, marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinigay sa amin dito sa Balitang Hali. Yan po naman Maraming salamat po. Yan po naman si Director Patrick Patriwirawan Jr. ng Department of Labor and Employment.